Ganito po ang nakasulat. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Purihin po ang pagkabasa po ng salita po ng Diyos. Tayo po ay manalangin, panandalian at hayaan po natin na tayo po samahan ng pagkilos po ng presensya ng Diyos, ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon Hesus. Gayon din naman po ang kapuspusan ng Banal na Espiritu na siya pong mananalangin at siya din po ang magbahagi ng kanya pong salita sa umagang ito. Kaya po mga kapatid, hayaan niyo po na tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang aming Diyos na buhay, na nakaupo sa iyong trono ng kaluwalhatian sa kaharian ng langit. Ama, lubusan po naming pinasasalamatan ang inyo pong salita na amin pong natunghayan sa inyo pong banal na kasulatan at nais po namin na kami po ay inyo pong gabayan, patnubayan, turuan sa inyo pong salita sa umagang ito. Kaya po Ama, wala kami ibang nais kundi ang matuto at magpakalalim at maunawaan po namin ang inyo pong mensahe sa umagang ito. Kaya po Banal na Espiritu, patuloy ka naming inaanyayahan sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin na ngayon ay nanunood at nakikinig sa inyo pong mensahe sa umagang ito. Pagpalain po ninyo po Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, ang lahat ng nakikinig at nanonood sa online devotion ng Ambassadors for Jesus Christ. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan, at kaluwalhatian. Lubusan po namin itong pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pamamagitan din po ng Banal na Espiritu na siyang nananalangin at siya din po ang magpakahayag ng kanya pong salita ayon sa kalooban po ng Diyos Amang nasa langit. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ngayon po mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng salita po ng nakalagay po sa Matthew chapter 13 verse 44? Ang sabi po dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Mga kapatid, ito po yung mensahe na nais na ibahagi po sa ating ngayong umaga ng Banal na Espiritu. Ang sinasabi po ditong bukid, ang sinasabi po ditong bukid ay ang mundo. Ang tao ay hinahalin tulad ng ating Diyos Amang nasa langit. Nang makita niya ang kayamanang ito, kanya po itong tinabunan uli at upang bilhin niya ito. Ibininta niya ang kanyang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ano po yung kayamanan na nakabaon sa bukid? At mababasa po natin sa susunod po na talata. Mababasa po natin sa verse 45, ang sabi po, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Mga kapatid, ang ibig pong sabihin po dito, ang kayamanang nakita po ng tao ay tayo po yun na nakabaon sa bukid. Tayo po yung nandito po sa sanlibutan, kaya tayo po ay pinakamahalaga sa puso at sa mata po ng Diyos.
Kaya anong ginawa niya? Umuwi siya, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. At binili niya ang bukid na yun. Ngayon, ano po ba ang ipinambayad po para po yung bukid mapasakamay po ng tao o mapasakamay po ng ating Diyos Amang nasa langit. Ang kanya pong ipinambayad, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Kaya nung binayaran po ng Diyos Amang nasa langit, ang bukid na yon at ang nakabaon sa bukid na yon at ang perlas, tayo po yung sinasabi po na perlas na pinakamahalaga sa mata ng Diyos, sa puso po ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na yon. Sa pamamagitan po ng sa kabayaran po ng ating kasalanan, sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa mata ng Diyos ang bawat perlas. Mahalaga sa puso ng Diyos ang bawat perlas. Dahil ito po sa Kanya pinakamahalagang kayamanan ng Diyos. Kaya tayo po mga kapatid na ngayon na narito pa po tayo sa sanlibutan. Patuloy po nating pagsikapan ibig sabihin, ang relasyon po natin at ang relasyon natin sa Diyos Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu, wag po natin itong paghihiwalayin. Lagi po natin itong pagsisikapan na mananatili po sa atin upang tayo pagdating sa muling pagdating po ng atin pong Panginoon Hesus, tayo ay makasama doon po sa kanyang kinaroroonan. Lahat tayo ay may kayamanan. Ano po ang atin pong kayamanan? Kayamanan na makikita po natin at mahahawakan po natin. Ang kayamanan po natin, una, ang ating pamilya. Pangalawa, ang ating mga ari-arian, mamahaling kotse, magarang bahay, maraming pera sa bangko. Yan po ang kayamanan po natin na hahawakan po natin. Ngunit ang pinakamahalagang kayamanan na hindi po natin mahahawakan ay ang pag-ibig ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin. Yan ang nais pong ibahagi sa atin ngayong umaga ng Banal na Espiritu dahil tayo po ay pinakamahalaga sa mata ng Diyos, pinakamahalaga sa puso ng Diyos. Na sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon Hesus, ang ating pong Panginoon Hesus ay makakasama po tayo doon sa Kanya pong kinaroroonan. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, lagi po nating tatandaan, anumang pagsubok, anumang suliranin, o anumang kahirapan sa buhay po natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos Amang nasa langit. Lagi po siyang nakatingin, ang kanyang mata sa atin, ang kanyang puso, laging tumitibok ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Dahil tayo po ay kanyang minamahal. Kaya sa umagang ito, ang nais po ng Diyos na makita po natin ang kahalagahan po ng pag-ibig ng Diyos, ang kahalagahan ng kanyang pagmamahal, ang kahalagahan ng kanyang mga plano sa buhay ng bawat isa po sa atin. Mga kapatid, maging ikaw o maging tayo man ang pinakamakasalanan o maging tayo man ang pinakamarumi, sa mata ng Diyos, hindi tayo iiwanan ni pababayaan man ng Diyos. Lagi po tayong kanyang niyayakap sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at pagmamahal.
Kaya po sa oras na ito, ang nais po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, pahahalagahan po natin ang kayamanan. Ano po yung kayamanan na nais na pahahalagahan po natin? Ang kayamanang hindi po natin makikita. Una, ang atin pong ang salita po ng Diyos. Pangalawa, ang atin pong pananalangin sa Diyos. Pangatlo, ang pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Dahil hindi tayo makakakilos kung wala po ang pagsama po ng banal na Espiritu. Pang-apat, malayang-malaya po natin kausapin ang Espiritu po ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Nais po ng banal na Espiritu na siya po'y ating kakausapin. Magiliw ang banal na Espiritong makikipagpilusip po sa atin. Mapagmahal ang banal na Espiritu na kapag siya po'y ay ating pong kinakausap, hindi po siya mag-atubiling, tumulong at tulungan tayo sa ating pong lahat ng ating problema, pagsubok, pagkahirapan, suliranin, mga pinagdadaanan, mga pagkabalisa, alalahanin sa buhay. Ang banal na Espiritu ay siya pong isang maibigin at mapagmahal na persona po ng Diyos. Kaya sa umagang ito, ang itinuturo po ng banal na Espiritu sa atin, mahalin po natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, sumunod tayo sa kalooban po ng Diyos at gayon din naman, patuloy po tayong mananalangin. Ito ang pinakamahalaga po sa buhay ng bawat isang tao na mananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. Ang pananalangin po, isa po ito sa pinakamatibay na sandata ng mga mananampalataya. Dahil mayroon pong banal na Espiritu na siyang mamamagitan po sa atin pong pananalangin dito sa lupa, gayon din naman ang atin pong Panginoong Hesus na siyang nakaupo ngayon sa kanan ng trono ng Ama na nasa langit. Na siya din po ang namamagitan sa atin pong pananalangin. Kaya ang ating Ama, Diyos Amang nasa langit, anuman ang sasabihin ng atin pong Panginoong Hesus sa Kanya, gayon din naman ang sasabihin po ng ating Diyos Amang nasa langit sa Kanyang anak na si Hesus, na ang panalangin po ng Kanyang mga anak dito sa lupa, tinutugon at dinidinig ng ating Diyos Amang nasa langit. Kaya sa umagang ito po mga kapatid, tayo ang perlas na hinahanap na kayamanan sa puso po ng Diyos. Sa mata ng Diyos, tayo po ang pinakamahalagang kayamanan na nakabaon sa bukid. Now, ang ibig sabihin, tayo po ay nandito po sa sanlibutan. Kaya huwag po nating hayaan na hindi po natin mapagbubulay-bulayan araw-gabi ang salita po ng Diyos upang patuloy tayong gabayan, patnubayan sa malayang pagkilos po ng banal na Espiritu sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. Kayamanan na nakabaon sa bukid at tayo po yung perlas na nakabaon sa bukid na hinahanap at natagpuan ng Diyos ang pinakamahalagang kayamanan. Tayo po yon mga kapatid. Kaya kung ikaw kapatid na nanonood ngayon, huwag mong hayaan na ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay hindi mo mararanasan. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Kailanman ay hindi nagbabago ang puso ng Diyos sa Kanyang pangako. Marami pong salamat. Maiksi lamang po ang Kanya pong mensahe. Nawa ito po ay tumimo po sa bawat puso ng bawat isa po sa atin na ngayon ay nakikinig at nanonood po sa online morning devotion ng EFGC. Purihin po ang Diyos at tayo po ay manalangin. Aming Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Maraming salamat po sa pagkabahagi ng inyo pong salita. Nawa ang salitang aming napakinggan ngayong umaga, ito po'y maitanim sa amin pong mga puso. Itago po namin ito sa amin pong mga puso upang ito'y hindi manakaw ng kaaway. Kaya nung nakita po ng tao ang kayamanang ito, kanya po itong tinabunan upang hindi po ito manakaw at binili niya ang bukid na yon. Gayon din naman po tayo mga kapatid. Panghawakan natin ang kayamanang ito. Kaya po Ama, patuloy kaming nagpapasalamat sa lahat po ng inyong pong ginagawa, sa inyo pong mga anak na sumusunod sa inyong kalooban. Loobin niyo nawa po Ama na ang inyong pong salita ngayong umaga, ito po ay magkaugat po sa aming pong mga puso upang sa aming pong paglilingkod sa inyo, may puso po kaming handang sumunod sa lahat ng inyo pong ipinag-uutos. Yes, ang inyo pong dakilang utos na nakasulat po sa Matthew chapter 19 verse 20, chapter 28 verse 19 to 20. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Ito po ang dakilang utos po ninyo po Ama sa bawat mananampalataya. Kaya be with us, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Hindi namin kayang gawin ito, ngunit mayroon kaming tatlong persona, iisang Diyos na kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin. Sa inyo po Ama ang lahat ng kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian at lubusan po namin itong pinasasalamatan. Sa tanging pangalan po Ama ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na siyang nagbabahagi na iyong salita at siya din ang nananalangin ayon sa inyong kalooban po Ama. Amen. Amen. Praise God. Kaya, yes Lord God. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa umagang ito po, mga kapatid na nanonood po sa online devotion ng EFGC, online morning devotion. Nawa po, ang pagpapala po ng Diyos, ang biyaya ay laging sumasa inyong lahat.